Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. So, we are still in the series of Mark. Okay? And this topic is one of my most favorite among all the passages here in the book of Mark. So, ito po, nandito tayo sa Mark chapter 3, verses 13 to 19. And the title of our sermon is The 12 Disciples. How Jesus transformed the world through the most unqualified men. So, ano ba yung unqualified sa Tagalog? Unqualified. Hindi kwalipikado. Hirap, ano? Hindi nakapasa sa standard. Bagsak sa standard. So, mga kapatid, yung pong pinili ni Jesus, ito po yung mga taong isipin mo, bakit siya? Bakit siya at hindi ako? Hindi ba may mga taong sabihin mo na, parang achiever, pero ma-realize mo, bakit siya? Bakit hindi ako? O kaya pinili nung boss mo na mag-lead ng isang, project. Magtatanong ka, bakit hindi ako? Bakit siya? Naintindihan niyo? So, eto, maraming tanong, kahit mismo yung mga disciples, nagulat sila, bakit ako? Kung napanood niyo yung series ng The Chosen, sino kapanood ng series ng The Chosen? Okay? O, panoorin niyo yan, ha? Panoorin niyo, napakaganda niyang series na yan. Ako, 2 beses ko na yatang naulit yung season 1. Napakaganda po niyan. Panoorin niyo po yan. Makikita ninyo yung paano talagang, may imagine ninyo, paano pumili si Jesus ng mga disciples at yung buhay ng mga disciples at paano nakipamuhay si Jesus doon sa mga disciples at doon sa mga common people. Napakaganda po niyan. It will really encourage you to go on and live the Christian faith. Now, let us start. The choosing of the 12. Ang sabi dito sa verses 13 to 19. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. And he went up on the mountain, those he himself wanted. The name Boanerges, that is sons of thunder. Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. And they went into a house. So, nakita po ninyo, sabi diyan, he went up on the mountain. Mas malinaw yung sa parallel verse sa Luke chapter 6 verse 12. Ang sabi doon, one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Wow. Alam niyo, the Lord convicted my heart again this morning while I'm putting on the final touches in this sermon to write down the disciples, the members of our church that God wants me to disciple. So sabi ko, dadaling ko to sa prayer mountain bukas. Ipagpe-pray ko itong mga to. So, si Jesus, he prayed the whole night. The whole night, he prayed before he chose the disciples. So, tingnan po ninyo, there are the 12 men of different backgrounds. Tingnan natin. Una, Simon Peter, fisherman. Andrew, fisherman. James, son of Zebedee, fisherman. John, brother of James, fisherman. Philip, fisherman. Bartholomew, fisherman. Okay? Matthew, Levi, the tax collector. Thomas, the winemaker. James, son of Alphaeus, fisherman. Thaddeus, fisherman. Simon the Zealot, political activist against the Romans. Ito po itong parang leftist sa panahon natin ngayon, parang komunista at terorista. And Judas Iscariot, the businessman. Bakit businessman? Kasi siya yung ginawang treasurer. Imagine, no? Siya yung treasurer. So, makikita po ninyo, the 12 were just ordinary sinners who had nothing to be proud of, and yet, Jesus chose them to prove to the world that He can transform an ordinary person into an extraordinary person if he or she will just surrender to Him. Ano po ibig sabihin ko dito? Ang pinili ni Jesus, hindi yung mga magagaling.
Hindi yung mahuhusay, hindi yung mga mahiyaman, hindi yung mga talagang sabi natin, let me use the word talentado. Hindi yun ang pinili ni Jesus eh. Ang pinili ni Jesus para maging mga disciples ay yung mga ordinaryong tao na walang maipagmamalaki sa sarili nila. Na hindi nila pwedeng sabihin, kaya ako pinili kasi magaling ako. Kaya ako pinili kasi meron akong MA o may PhD ako. Kaya ako pinili ni Jesus kasi magaling ako mag-Ingles. Kasi matalino ako. Hindi. Naunawaan po natin. So, it only proves, listen eto, makinig po kayo. Siguro ako, hindi ako pwedeng magpa-disciple kasi grade 6 lang ako eh. Ako kasi hindi ako pwedeng maging disciple ni Jesus kasi wala akong alam, hindi ako mayaman, mahirap pa ako sa daga, o kaya wala, nung high school ako, binubuli nga ako eh. Hindi ako pwedeng maging disciple ni Jesus kasi napakasalbahe ko eh. Ako yung black sheep sa pamilya namin eh. Ako yung let me use the term, walang hiya. Mga kapatid, tingnan po ninyo, itong 12 na to. Lahat ng klase ng pagkatao, nandito sa 12 ito. Naunawaan po natin. Halimbawa, sa akin na lang, sa aming magkakapatid na mga lalaki, ako yung pinaka-black sheep eh. Ako yung sabi natin, walang hiya eh. Pero ako yung naging pastor. Naunawaan po ninyo. Kahit ako, hindi ako makapaniwala na pastor ako, man. Dahil kung ako lang, sa sarili ko, hindi ako magpapastor. Gusto ko magpayaman. Gusto ko maging engineer. Kaya lang, iba ang calling ng Panginoon eh. Kapag tinawag ka ni Lord at talagang may calling ka, hindi ka makakatanggi. So mga kapatid, the Jesus principles of discipleship. Ano yon? He prayed, okay? And then He called them, and then He appointed them. So tatlo yan eh. Jesus prayed for all His disciples. So makikita po ninyo ganito. Yung 12, He gave them the designation of apostles. Marami siyang disciples, maraming followers si Jesus during this time, pero pumili siya ng 12 to be called apostles. So kumbaga, mas angat yon sa level ng mga believers and followers. Naunawaan po ninyo, yung 12 apostles, mas angat do sa mga ordinary followers ni Jesus. And He gave them the title apostles. Now, He prayed for them first. Hindi yung at random na, ikaw ito, mini-mini mo, ito. Hindi. Talagang buong gabi pinag-pray. And then, He called them, tinawag sila, and then after that, ang sabi doon, sila'y tumugon sa Panginoon. He called them, and they came to Him. They came to Him. Ibig sabihin, pakinggan po ninyo, doon sa binasa natin, ang sabi doon, He prayed for them, He called them, and they came to Him. Naunuhan po ninyo, sabihin, andun yung willingness to come to Jesus. Kaya itong mahalaga dito, kapatid, kapag ikaw tinatawag ka na ng Panginoon, hindi para pumunta sa langit, Pag tinatawag ka ng Panginoon para lumapit sa Kanya, magsuko ng buhay sa Kanya, dapat willing ka. Naunuhan po natin. Kasi tinatawag ka ng Panginoon in order to bless you, to change your life, to release you from the power of sin. Naunawaan po natin. And then, sabi dito, He appointed them. Jesus appointed them to be designated apostles. Now, ang sabi sa 1 Corinthians 11:1, imitate me, just as I also imitate Christ. So, yung palang ibig sabihin ng the essence of discipleship is to imitate Christ, and then your disciples will imitate you as you imitate Christ. Ang daling tandaan ng verse na yan, 1 Corinthians 1:1:1. Okay? Puro 1, di ba? 1:1:1:1. Imitate me as I imitate Christ. So that is the principle of discipleship. Yung mga nagdi-disciple dito, listen to this. Mahalaga tong 1 Corinthians 11:1. Whether you like it or not, your disciples will imitate you. Naunuhan po ninyo. So, be careful that you do not show to your disciples something that is not worth imitating.
Now, what is discipleship? Discipleship, basahin po natin, this is my own definition of discipleship. Discipleship is one person teaching another person the truths of Christianity and how to grow in his relationship with Christ as his Lord, God, and Savior in order to become faithful and fruitful in his faith, leading to spiritual multiplication with the end result of glorifying God. Alam niyo, itong definition na to, it captures the very essence of discipleship. Nandun sa TDT manual na ginawa natin. Okay? So, ang discipleship, ibig sabihin ng disciple, learner. Student. Okay? Disciple ka ni Lord, student ka ni Lord, sabihin, learner ka ni Lord. Kaya nga ang sabi doon sa John 8:31-32, isulat niyo yung verse, if you continue in my teachings, you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. So doon palang kitang-kita na kung kayo tunay kong mga estudyante, tunay kong mga alagad, magpapatuloy kayo sa aking mga turo. At malalaman nyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The truth will set you free. Okay? Set you free from what? Set you free from all the lies and deception of the devil. Okay? So, makikita po ninyo, discipleship is not just a simple transfer of information. Hindi lang ito a simple transfer of learning. Naunawaan parang ganito na, yung ating TDT manual na 18 lessons, kailangan maipasa ko sa iyo yan. Pag naipasa ko sa iyo, ipasa mo sa iba. Pasa-pasa lang yan. Parang networking lang, hindi po ganon. Kasi sabi dito, be sure that you grow in your relationship with Christ as your Lord, God, and Savior. Pag sinabing Lord, sa Tagalog ng Lord, ano Tagalog ng Lord? Panginoon. Pag sinabing Panginoon, ibig sabihin, sinong nasusunod? Si Lord o ikaw? Ikaw. Si Lord. Kasi siya ang Panginoon eh. Pag sinabing Panginoon mo siya, ikaw ay alipin. Di ba? Ibig sabihin, nakikita niyo, as simple as that, if you say Jesus is my Lord, then Jesus is my Master, I must obey Him because He is my Lord. Naunuhan po ninyo? Halimbawa na lang, yung mga kasambahay. Sino ba ang nasusunod sa bahay? Yung kasambahay o yung may-ari ng bahay? Yung kasambahay. Yung may-ari ng bahay. Kasi kung yung kasambahay ang nasusunod, sasabihin niya, ate, pagtimpla mo ang kape. Ate, ang daming labada, laban mo nga. Ate, ang dumi-dumi ng sahig, maglinis ka nga. Ate, yung anak mo umiiyak, padedehin mo naman. Anak ko, sigurado, wala ka pang 1 minuto, balik ka sa ahensya. Ganon din kay Lord. Lord, Lord, nagugutom ako, Lord. Lord, ganito, Lord. Lord, ganito ang gusto ko, Lord. Hindi. Lord, ano po ang gusto ninyo? Yung po ang gagawin ko. And then, Lord, God, siya ang Diyos, siya ang tagapagligtas. Naunawaan natin, walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Walang ibang Diyos kundi si Jesus. Therefore, when you pray, do not call unto any other name. Huwag mong tawagan yung pangalan ni ganito, pangalan ni ganon. Kasi ang tawagan mo ang pangalan ng Panginoong Jesus dahil siyang nag-iisang Diyos. Naunawaan natin, mga kapatid. Kaya yung iba sa atin, di tayo sinasagot ni Lord. Kasi iba-iba yung mga pangalan tinatawagin natin. Naunawaan po niyo, I hope you get what I mean. Alam ko matatalino kayo. Nakukuha niyo yung gusto kong sabihin. Okay? Now, so, discipleship is transferring of one character to another. This includes spirituality, character, values, passion, desires, interests, hobbies, talents, even likes and dislikes, and the way of life and thinking. So, sabihin, hindi lang ito pagta-transfer ng knowledge, kundi pagsasalin nito ng character. Naunuhaan po ninyo. Do you follow? Pagkasali nito ng karakter, kaya ingat tayo sa mga karakter natin na baka nagdi-disciple ka pero umiigkas yung masamang ugali mo, kitang-kita ng disciple mo. Ako yan ang talagang iniiyak ko sa Panginoon niya. Sabi ko, Lord, sana po yung masamang ugali ko hindi makuha ng mga disciples ko, Lord. Patawarin niyo po ako. So, it includes character, values, passion, desires, interests, hobbies. Di ba kung sino yung ina-idolize mo, nakukuha mo rin yung gusto niya, di ba? Kung ano yung gusto niya, kung ano yung passion niya, kung ano yung interest niya, nakukuha mo rin eh. Naunahan po natin mga kapatid. So be careful in what you transfer. If you're a discipler, be careful in what you transfer.
So discipleship is transformation. Bakit? Because only a transformed person can be used by God to transform the world. Ulitin ko discipleship is transformation. So, only because a transformed person can transform the world. Pakinggan niyo po ito sasabihin ko. Kaya ang mundo natin, ganito, palala ng palala, pasama ng pasama. Kasi maraming, quote-unquote, Christians, uma-attend lang ng simbahan pero walang transformation. Meron lang information. Ang daming alam sa Bible. Pero walang transformation. Pero kung merong transformation na nangyayari sa atin, then whether you like it or not, the people around you will be transformed. Unawaan natin, yung mga tatay, listen to this, mga tatay, parang habag nyo na. Sana magkaroon ng transformation sa buhay ninyo so that your family will also be transformed. Naunawaan po natin, mga tatay, parang habag nyo na. Please, magkaroon naman ng transformation sa buhay ninyo. Hindi lang puro information. Okay? Okay, the commissioning of the 12. So, ito na, the commissioning of the 12. Una is the choosing, the commissioning. Ang sabi doon sa verse 14 and 15, basahin natin. Then he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach and to have power to heal sicknesses and to cast out demons. So, there are 4 important things that Jesus wanted to do with his disciples. Ano yung 4 na yon? Bakit niya tinawag itong mga ito? Bakit niya in-appoint as apostles? Number 1 is to be with Him. To be with Him. Isagalog ng to be with Him para makasama niya. Naunawaan po natin. So tayo bilang mga disciples ng Panginoon, gusto ng Panginoon lagi niya tayong ka-communicate. Lagi tayong kaniig ng Panginoon. Lagi tayong kasalong buhay ng Panginoon. And how can that be? It is by meditating on the Word of God. Because when you meditate on the Word of God, that is like being in the presence of God. Because Jesus wants to be with us. Naunawaan po natin. Kaya halimbawa, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nananalangin, paano mo sasabing, I am with Jesus? Paano mo sasabi na you are communicating with the Lord? Puro ka FB, puro ka Facebook, puro ka TikTok, puro ka YouTube, puro ka Netflix, puro ka TV, pero wala kang time kay Lord. Naunawaan natin. Paano mo sasabihin na, I love the Lord? Listen, you cannot say that you love the Lord if you do not love His Word. As simple as that. How can you say that you love the Lord? You love His Word. Because if you do not love His Word, you cannot say that you love the Lord. As simple as that. Okay? Pangalawa, to preach like Him. To preach like, gusto ni Lord, marunong tayo mag-share ng Word of God. Okay? Pangatlo, to heal sicknesses like Him. Sabihin, to pray for the sick. Mga kapatid, kagaya ng sermon ko last Sunday, all the believers in Christ, John 14:12-14, anyone who believes in me will do the things that I have done, and even greater things than this, he can do because I will go to the Father. And anything you ask in my name, I will do. John 14, verses 12-14, ang sabi, anyone who believes in me, sino mang nananampalataya sa akin, magagawa niya yung aking mga ginawa. Included is prayer for healing. Naunawaan natin mga kapatid, maaring hindi tayo kasing magkaka-level ng anointing sa healing, maaring yung sa akin level 10, kayo level 5, level 4, pero you still have the power to pray for healing. Lalo na mga tatay, mga nanay, ipag-pray niyo yung mga anak ninyo because you have the anointing from God, you have the authority from God to pray for your sick family members. And sabi dyan, to cast out demons like Him. Alam niyo mga kapatid, nagpastor ako 1992, pero sa loob ng 7 taon, wala akong pinag-pray na gumaling. Kahit sipon, wala. Ubo, wala. Lagnat, wala. 7 years ako nagpastor from 1992 up to 1999. Hindi ko naranasan yung healing and deliverance na yan.
Pero year 2000, nung ako'y nagpapastor pa sa Conservative Baptist, tinawagan ako nung aking diakono, Sabado ng gabi, alas 8. Sabi, Pastor, punta po kayo dito sa Fatima kasi po yung anak mo nung kumpare namin, comatose. Katatapos ko lang gawa ng sermon. Sabi ko, ang bihira naman. Sipon nga, hindi ko na ipagpe-pray na gumaling, comatose pa. Talagang yun ang pumasok sa isip ko, ano ba naman tong diakono ko na to? Dahil nga, because of pastoral obligation, pumunta ako doon, pero medyo masama loob ko. And then, pagdating ko sa Fatima, alam mo, dami nakasaksak na tubo. Halos labas ang dila. Wala, talagang comatose nga, comatose. 25 years old yung babae, at may virus sa utak. Ito pa ang sabi. Ang sabi ng doktor daw, ihanda na yung paglilibingan. Kasi mamamatay na. 12,000 a day ang ginagasta ng pamilya para lang tumibok ang puso. Anong taon ito? Year 2000. Ano na ngayon? 24 years ago, 12,000 a day. Para lang tumibok ang puso. Comatose. Ang sabi ko, anong gagawin ko dito? Sige, kanta tayo, I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. There is none like you. Ganon. Pagkatapos, ulitin. Kinanta namin ulit. Hanggang nakatatlong ulit ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, Lord, hindi ko alam yung prayer ko talaga, paano ko iraos yung prayer na yun. And then, pagkatapos ng prayer, na walang kapanapanampalataya na prayer yan, wala talaga. Wala. Zero. Negative. 20. Umalis na ako, nagpaalam na ako. Sabi ko, bira naman. Anong ginawa ko doon? Kabalbalan na yun. Alam nyo, after 3 days, tumawag sa akin yung diakon. Sabi, Pastor, yung pinag-pray nyo, nagsalita. Nagsalita? Ano nagsalita? Ay, anong nagsalita? Pastor, nagsalita At papalabas na po ng ospital. Naku, dinalaw ko po, dito lang nakatira. Naku, napunta ko sa bahay, nanonood ng TV, nanonood ng Marimar. Sabi ko, Iha, may natatandaan ka ba nung Opo. Actually, nung nagpe-pray po kayo, naririnig ko po Pakiramdam ko po, nakarating ako sa langit. Alam niyo, pag uwi ko ng bahay, lumuhod ako, umiyak ako. Umiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, totoo pala yung himala. Totoo pala, meron palang himala. Alam niyo, magmula noon, kahit sino, kahit patay, pinagpe-pray ko, mabuhay. Totoo yan. Asan yung mga namatay? Pinagpe-pray ko. Huwag niyo muna imbalsamuhin. Totoo to ha. Huwag niyo muna imbalsamuhin. Magpe-pray ako. Wala pang nabubuhay. Pero ang dami na, mga pilay na nakalakad. Ang dami na po, mga pilay nakalakad, mga bingin na nakarinig, mga halos bulag na nakakita, mga tinanggihan ng mga doktor, hindi na raw gagaling, gumaling. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, the commissioning of the 12. Tingnan nyo, the 70 other disciples. Ang sabi nila Luke chapter 10, 1-3, basahin natin. Now, after this, the Lord appointed 70 others and sent them in pairs ahead of him to every city and place where he himself was going to come. And he was saying to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out more laborers into his harvest. Go, behold, I send you out as lambs in the midst of wolves. Tingnan nyo, sabi ng ibang pilosopo, 12 apostles, yun lang ang binigyan ni Lord ng kapangyarihan na mangaral, magpalay sa demonyo, mag-pray sa mga may sakit. Yun lang 12 yun. Mali yun. Kasi ang sabi dito, the 70 other disciples. Kasama ka dyan. Ano sabihin yan? Ang sabi niya, the Lord appointed 70 others. Kasama ko doon sa others. Kasama tayo doon. Ang sabi doon, 2 by 2. Sabi ni Lord, sige, dala-dalawa kayo. Mapunta kayo sa mga city per city, mga bayan-bayan. Dala-dalawa. Bakit dala-dalawa? Para kapag ka nangihina yung isa, may bibit-bit sa kanya. Pagka medyo nadi-discourage yung isa, may mag-i-encourage sa kanya. Naunawaan po ninyo. That's the genius of the plan of Jesus Christ. So, ang sabi doon, bakit? The harvest is plentiful. Ang dami nga anihin. Napakarami nga anihin. Kakaunti ang mga ani.
Napakaraming aanihin. Ibig sabihin, ang dami mga tao nangangailangan sa Diyos, ang dami mga tao nangangailangan kay Kristo, hindi nila alam kailangan na si Jesus, pero ang totoo, yung kailangan nila, marami sa atin dito, di ba? The first time we came here, napilitan pa tayo, ano ba yan? Born again na yan. Ang corny naman. Pero karamihan sa atin, pag umuumo pa lang, hindi ka na mapakali. Iba yung pakiramdam mo. Yung iba, may iyak pa. So, ang sabi dyan, the laborers are few, kakaunti ang mga ani. Kailangan tayo ng Panginoon. Listen to this. Ang mga kaklase mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, yung mga mahal mo sa buhay, nangangailangan sa Panginoon. The Lord needs you. And that's why, sabi dyan, pray! Pray! Ano yung pray dito? To beg. Magmakaawa kayo sa Diyos. Manalangin kayo sa Diyos na magpadala ang Diyos. Ano yung send out dito? Ang send out dito, ang ibig sabihin daw niyan is to cast out, to kick out. So, ibig sabihin, manalangin kayo na ang Diyos sumipa ng mga ani doon sa ubasan. Bakit? Maraming tao ayaw magpagamit sa Diyos. Kaya ang sabi dito, manalangin kayo na ang Diyos sipain ito mga to. Naunawaan po ninyo. Okay? Ang sabi diyan, ito pa, behold, I send you out as lambs in the midst of wolves. Para kayong mga tupa na isinusugo ko sa gitna ng mga mababangis na aso. No, grabe. Lupit, no? So, pero, ang mahalaga dyan, kasama natin si Lord. Ha? We have the power. Luke 1:8, Acts 1:8, you have the power from the Holy Spirit. And Luke chapter 10:19, you have the anointing, the authority. Tingnan po ninyo ito. Ito na, the result of their mission, yung 70. Basahin natin. 1, 2, 3, go. The 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing will injure you. Verse 20. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven. So, tingnan po ninyo. Ang sabi dito, nag-report na nga yung dala-dalawa na sinugo ng Panginoon. Sabi, Lord, yung mga demonyo, sumusunod sa pangalan mo. Oh, grabe, tuwan-tuwa yung mga apostles. Totoo naman yan. Mga kapatid, totoo yan. Ako, naranasan ko talaga yan. Yung mga demonyo ng mga bastos, sabihin ko, sa pangalan ni Kristo, nilalagyan ko ng apo yung dila mo, namimilipit yun. Sabi ko, mamumupo ka. Opo, opo. Ang tigas ng opo. Opo. Totoo to ha, totoo to. Opo. Ay, kung kang bastos ha, opo, opo. Aalis na po, aalis na po. So mga kapatid, the Lord has given us the authority to cast out evil spirits. Okay? Pero sabi dito, huwag kayong magsaya na nakakapagpalayas kayo ng demonyo. Magsaya kayo dahil ang pangalan ninyo nakasulat sa langit. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. So, the three stages of discipleship according to Bill Hall in his book, The Complete Book of Discipleship. Number 1 is deliverance from the power of sin. Sabihin, kapag ikaw, lumapit ka sa Panginoon, palalayain ka ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan, kapangyarihan ng masamang bisyo, kapangyarihan ng kadiliman, kapangyarihan ng gawa ng dyablo. Makakalaya ka. Pangalawa, development. Magkakaroon ka ng spiritual maturity. Lalago ang pananampalataya mo. Okay? Kapag ikaw umattend kang worship service, umattend ka ng Zoe, nagpa-disciple ka using the TDT manual, lalago talaga ang faith mo. Pangatlo, deployment. Ibig sabihin ng deployment, ihahayo ka ng Panginoon. God will send you out in order to become the salt and light of this world. Okay? So, pangatlo, the continuing mission of the 12. So, paano na lang kung namatay na yung mga apostles, di natigil na sana yung pagmimisyon? Hindi. Dahil lang sabi sa Matthew 28:19-20, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Tingnan po ninyo, sabi to, go
and make disciples of all nations. Hindi sinabi na, go and make believers. Hindi sinabing, go and make singers. Hindi sinabing, go and make ushers. Hindi sinabing, go and make marshals. Naintindihan nyo? Hindi sinabing, go and make pastors. Ang sabi diyan, go and make disciples. Hindi nga sinabing, go and make believers lang eh. Naunawaan po ninyo, go and make disciples of all nations. Ibig sabihin, pwede kang ihayo ni Lord sa iba-ibang mga bansa. Ang prayer ko sa inyo, mga kapatid, ipadala kayo ni Lord sa mga bansa na gagamitin kayo. Kaya manalangin kayo ng 3 bansa ngayon. Mag-isip kayo. Alam ko, may ilalagay si Lord na 3 bansa sa isip mo ngayon. Okay? O, nakaisip na kayo? 1, 2, 3. Meron na. Diyan ka ipapadala ni Lord. Ano kaya naisip nyo? UK. Ukraine. Ukraine. Padadala ka ng Panginoon dyan. Mag-pray ka lang. Or kung hindi ka man ipadala ni Lord, suportahan mo yung mga workers doon. Naunahan po natin. Okay. Now, ang sabi dyan, to the very end of the age. Sabi ano yung sabi ng to the very end of the age? It means that this command is for all believers up to our time and even up to the generation after us. Kung hindi pa darating si Lord, up to 100 years, 200 years, itong Matthew 28, 19, and 20, this is still binding. Naunawaan po natin, this Matthew 28, 19, and 20 is for every one of us. Sabihin mo, para sa iyo yan. Tapigin mo sa balikat, para sa iyo yan. Isa pa sa kabila naman. Sabihin mo, para sa iyo yan. Okay, at may kasamang batok. Joke lang. Binatukan ka. Okay, para sa iyo ito, para sa atin ito. Alam nyo, listen, God gave me the wisdom to come up with our TDT manual. TDT manual. Pinasulat sa akin ng Panginoon yan. Way back 2016. TDT manual, 2017. Binasa ko yan sa 2 Timoteo 2:2. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. Harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So tingnan ninyo, this is the original source of networking, multi-level marketing. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung mga narinig mo sa akin, Timoteo, makinig ka. Yung mga narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa ibang mga may katapatan at kakayahang magturo naman sa iba. O, tingnan, pasa-pasa lang. Naunawaan po ninyo. So, ibig sabihin, yung may kakayahan at may katapatan. So, alam po ninyo, dahil nga ako'y engineering ang course ko, kakambal ko na yung calculator. Sabi ko, Lord, in 5 years' time, ilang kaya yung maidi-disciple namin using the TDT manual, 18 lessons, you can finish it in less than 5 months. So, kung ang multiplication nito ay every 6 months, ito, pinaisip sa akin ng Panginoon. Using 136. Ano yung 136 strategy? Isang discipler sa 3 disciples sa loob ng 6 na buwan. Oh, naintindihan, ha? Okay, gising pa ba kayo? Okay, magugulat kayo dito, ha? Una, sa halimbawa, first 6 months, 1 times 3 is 3. Second, 6 months, 3 times 3 is 9. Next is 9 times 3, 10. 27 times 3. Okay. So, 81 times 3. Okay. 243 times 3. O, yan na yun. 79 times 29 times 3. So, tingnan ninyo. Sa loob ng 5 taon na tiga-6 na buwan ng pagitan, we will have, tingnan ninyo, 81,000 ang total niyan, 21,930. Pero hindi totoo yan. Ang totoo niyan, 10% lang. Bakit? Yung 90% tapon yon. Yung mga 90% ayaw magpa-disciple. Yung 90% nag-backslide yan. Yung 90% namatay. Yung iba pinatay. Lalo na yung ayaw magpa-disciple. Kinuha na ni Lord. So, 10% ang natira. 90% tapon, failure. Ilan pa rin ang natira? 8,000. So, ako lang yan, ha? Ako lang yan. Na nagsimula ako sa 3. Kaya sabi ko, Lord, mag-disciple ako ng 3 ngayon, at 5 years from now, 2029, meron ako 8,000. Pero hindi lang naman ako nag-disciple dito eh.
Meron tayong pito rito. Halimbawa, si Rona, si Chela, si Cheng, si Pastora, si Davin, o sino pa? Si Lexi, Sister Letty. Okay, pito kami. Yung effort namin, 7 times 8,000. We have 56,000 in 2029. Naintindihan nyo ba? Nakukuha nyo ba, mga kapatid? Kunwari, naintindihan nyo, tumango kayo. 56,000. Naunuhan po ninyo. Alam nyo, pinagana ni Lord yung imagination ko. In the year 2030, saan tayo mag-anniversary? Tingnan ninyo kung saan. Naintindihan nyo ba? This is our goal in 2030. Pinaisip sa akin ni Lord yan. Yan yung pinakahuling pinaisip sa akin ni Lord bago ko nag-pray kaninang umaga. This is what I am showing to you. Ipakita mo to sa buong church. So that they will be excited to work, to be discipled, and to disciple. Can you imagine this? Naunawaan po ninyo, tatlo-tatlo lang, huwag ka na maghangad ng 4. Mag-disciple ka ng 3. At sa loob ng 6 na buwan, ibuhos mo yung buhay mo dito sa 3 nito. At sabihin mo, after 6 months, kayo naman. Tingnan ninyo, look at the power of multiplication. Naintindihan nyo ba? So this will be our new goal in the year 2030. Mag-anniversary tayo sa Philippine Arena in the year 2030 with 50,000 disciples. Okay? So, when you're a disciple, it means that others can, but you cannot. Ibig sabihin yan, kung ikaw ay disciple, yung iba magagawa nila, pero ikaw hindi mo magagawa. Ano yon? Una, others can watch X-rated films, but you cannot. Others can have sex with their boyfriend or girlfriend, but you cannot. Others can steal, gamble, smoke, drink alcohol, do pornography, but you cannot. Others can hate, take vengeance, unforgive, get bitter, but you cannot. Others can take for granted the Bible and prayer, but you cannot. Others can ignore tithing to the Lord's church, but you cannot. Others can ignore the unbelievers and be silent in sharing the gospel, but you cannot. Others can be rude, rebellious, and disrespectful, but you cannot. Others can live a sinful lifestyle, but you cannot. Naintindihan niyo ba? May mga bagay na magagawa yung iba, pero ikaw, hindi mo pwedeng gawin. Why? Because you are a disciple of Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, what does it mean to be a disciple? Deny yourself of sinful pleasures. Alam, yung kasalanan, itanggihan mo yan. Pangalawa, intentional in following Jesus. Maging intentional ka sa paghabol sa Panginoon. Hindi accidental, hindi occasional, kundi intentional ang paghabol sa Panginoon. Pangatlo, serve the Lord and others. Maglingkod ka sa Panginoon. I-volunteer mo yung sarili mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung taga-upo ka lang. Sabihin mo, Pastor, ano po ba pwede ko maipaglingkod? Ako, grabe, music to the ears. Pastor, gusto ko maglingkod kay Lord sa church. Ano po ba pwede kong magawa? Grabe, naku, baka atakin ako sa puso, sa tuwa. Then, letter C, commitment. Willing to make sacrifices. Handa ka bang mag-sacrifice para sa Panginoon? Naunawaan natin? Handa ka bang ipagpalit yung mga bagay na makamundo para lang talaga maglingkod ka sa Panginoon? Okay? Immerse yourself in the Word. Immerse. Ibabad mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Kung 3 oras kang nanonood ng TV, ng Netflix, ng YouTube, ng Google, ng Reels, ng TikTok, kahit 1 oras naman, ibigay mo sa Word. And then, pray continually. Manalangin ka. Kung hindi mo kaya yung 30 minutes sa isang upuan na prayer, hati-hatiin mo. 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa hapon, 10 minutes sa gabi. And then, you love unconditionally. Love your enemies. Baka hanggang ngayon, meron ka pang nakikita na pag nakikita mo yung pangalan, kumukulod dugo mo. Baka hanggang ngayon, may mga tao hindi ka pa napapatawad. Ako, napatawad ko na lahat. Kasi kung hindi ako magpapatawad, hindi sasagutin ng Lord yung prayer ko eh. Kahit yung mga umalis dito, pakisabi niyo sa kanila, yung mga umalis dito, nagsilayas, nagrebelde sa Panginoon, nagrebelde sa akin, welcome sila dito, yayakapin ko pa sila. At kung may kasalanan ako, hihingi ako ng tawad sa kanila. Ititreat ko pa sila sa burger machine. And then, evangelize and empower others.
Evangelize and empower others. That is what it means to be a disciple of Christ. Naintindihan? Hindi na naman. Naintindihan? Amen. Tumango kayo kahit hindi nyo naintindihan. Okay. The saddest verse in the Bible, John 6:6:6. Oh, grabe, no? Ito yung pinakamalungkot na talata sa Biblia. 6:6:6 ng John. Ano nakalagay doon? After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. Bakit? Hindi nila matanggap yung katuruan ni Jesus. Hindi nila matanggap yung sinasabi ni Jesus. Sinasabi ito, marami sa mga disciples ni Jesus tumalikod na sa kanya at hindi na kailanman sumunod sa kanya. Sakit, no? The mark of the beast in the coming end times is 666. And the saddest verse in the Bible is also 666 in the book of John. Di ba lungkot? Marami tayo mga disciples dati, tumalikod na sa Panginoon, mga backsliders na. Nabubuhay na uli sa kasalanan. Malulupit. Ang dami kong mga binaptize, tuwan-tuwa, nagtatalunan, umiiyak nung binaptize ko. Pero alam niyo, after 3 months, 4 months, 6 months, balik na naman sa kamunduhan. Nakakalungkot. Ako, nadudurog ang puso ko doon. Siguro ganun din lalo na si Jesus. Mga disciples na niya, tumalikod pa. Bumalik sa kamunduhan. Okay? So, how did the 12 disciples die? Paano ba sila namatay? According to my research, Pax's Book of Martyrs, ang sabi dyan, Andrew was crucified, Bartholomew beaten then crucified, James son of Alphaeus stoned to death, James son of Zebedee beheaded, pinugutan ng ulo, John exiled for his faith, after a failed attempt to fry him in cooking oil, died of old age. Si John sumulat ng Gospel of John at sumulat ng Revelation at ng Epistles of John, pinakuluan daw sa kumukulong mantika, pero hindi namatay. Kaya ginawa, pinatapon siya sa island of Patmos, doon siya tumanda, namatay, doon niya na-receive yung Book of Revelation sa island of Patmos sa Greece. And then Judas Iscariot, kaya namatay, binato. Oh. Judas not Iscariot, stoned to death. Matthew, speared to death. Peter, crucified upside down. Sabi ni Peter, hindi ako karapat-dapat mamatay kagaya sa aking Panginoon. Baliktarin niyo yung krus. Philip crucified, Simon crucified, Thomas speared to death. Matthias, si Matthias yung pumalit kay Judas, stoned to death. So as you see, grabe no, nakakatakot, pero nakakahanga. Pero ito, sabi ko, Lord, ganun ba talaga? Mamamatay ba talaga kami na ganun ba kalupit yung pagkamatay ng mga sumusunod sa inyo? Hindi natin alam, pero maganda yung pangako ng Panginoon. Ang sabi ni Pedro, doon sa sabi ni Pedro, Lord! Tingnan, ganda nito, no? Isahan mo nga. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Pagkatapos, si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Stop muna. Sabi ni Peter, kasi Peter talagang madaldal yan. Lord, iniwan namin lahat para sa iyo. Ano naman naghihintay sa amin? Ano mahihita namin sa pagsunod namin sa iyo? Iniwan namin lahat. Ganda ng sagot ni Lord. Basahin natin. 1, 2, 3. Sumagot si Jesus, sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may mga taong nag-iwan ng bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o asawang babae, o mga anak, o mga bukid dahil sa akin, at dahil sa Ebanghelyo. Ang sino mang nag-iwan ng mga ito, ay tatanggap ngayon sa panahong ito ng tig-100 dami ngayon. Ulitin ko tig-100 dami ngayon. Tatanggap siya ng mga bahay, mga kapatid na lalaki at babae, mga ina, mga anak, at mga lupain. Tatanggapin niya mga ito na may pag-uusig, may persecution. Ngunit sa darating na panahunan, siya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi ba ang ganda? Naunawaan ninyo? Yung mga naglingkod sa Panginoon, marami kayong mga sinakripisyo. Ang sabi ng Panginoon, kung ano yung mga sinakripisyo nyo, ano yung mga iniwan ninyo, 100 doble, tatanggapin nyo habang nabubuhay kayo. Ibabalik ko yan. Whatever you lost, you will recover 100 times. And not only that, you will inherit eternal salvation in heaven. Amen? May nalugi ba sa pagsunod sa Panginoon? Wala. Tubo ka pa. Naunawaan natin, palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God.
Mga kapatid, my heart's desire is for all of us here to be not only believers, but also to become disciples of Jesus Christ. Let us pray. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Oh, Lord Jesus. Panginoon, naipangako po ang iyong mga pangako, naipangaral ang iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, lahat ng naririto na nakapakinig ng iyong mensahe. Kausapin po ninyo. Dalangin ko, Panginoon, that all of us here will not only be believers, but also disciples. I pray, God, Lord, that you will speak to every one of us here and to be willing 100% to follow you, to serve you, to delight in you, to sacrifice their lives for you. Thank you, Jesus. I'm sure the Lord has spoken to you today through this message. Nangungusapan Diyos sa iyo. Alam ko, the Lord is speaking to you individually right now. May mga kinakausap ang Diyos dito. Kasi nasabi sa iyo ng Panginoon, anak, magpa-disciple ka. Maging disciple ka. At may sinasabi yan kayo ng Panginoon, anak, mag-disciple ka. I am calling you. Sinasabi ni Lord, I am calling you. I am choosing you. I am calling you to be a disciple. And I am appointing you to become a discipler. Don't reject my calling. Nangungusapan Diyos sa iyo. Mga kapatid, I hope and pray that you will receive the calling of God. You will follow the calling of God. And you will not reject the calling of the Lord. May kinakausapan Diyos sa inyo. Sinasabi ng Panginoon, anak, isuko mo yung buhay mo sa akin. I want you to be my disciple. At merong ilan sa inyo, sinasabi ng Panginoon, anak, it's about time that you disciple. Kailangan kita. There are so many people out there who needs to be discipled. Let me pray for you. Father, I pray for all these people right now. I pray, God, Lord, that you raise up disciples and disciplers. I pray, God, that you will speak to them in a very personal way. Give them irresistible conviction to be a disciple and to be a discipler. This is our prayer in the most powerful name of Jesus Christ, our Lord, God, and Savior. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.